Issue ba, Tine-threaten mo. attorney, yun din yung isang lumabas doon sa impeachment trial, no? Hindi naman daw nagreklamo si Pangulong Marcos. I've always disagreed with the theory ng mga police o ng mga prosecutor na walang nagreklamo Sa akin may krimen. People of the Philippines nga yan Ibig sabihin you don't need the private complainant Kaya marami kaming problema sa EJK nung panahon ni President Duterte. Kasi may nakahandusay na dyan. Sabihin ng pulis, hindi wala namang nagreklamo ang kaanak ng biktima. Baka takot. Pero pulis ka imbestigahan mo yan at mag-file ka ng complaint, di ba? So, yun yung problem dyan sa mga sinasabi nilang hindi ito, wala naman nag-complaint The fact is, trabaho mo yon, filean mo ng kaso yon. Okay. Prof. Jean, anong assessment mo, although 1 week pa naman, no, kay Senator Cheese bilang presiding officer dito sa ating impeachment? Bagamat disappointed ako na siya yung presiding officer, given his issues, well, pinapakita naman yan. He is trying his best, no, to perform his role. Ikaw, attorney, kumusta? Actually, pleasantly surprised ako kay Cheese Escudero kasi ano siya una, hindi ko in-expect yun kasi matagal na siyang matagal na siyang senador. Hindi ko alam kung may mga litigation ano siya. But he seems to know his rules of court and the procedure behind. At mabilis siyang mag-decide. So medyo na-maintain niya yung decorum at efficiency. And momentum, ano? Oo. Kapareho kami ni Prof. Jean, nung nag-forthwith siya, pumunta pa ako sa Senado para sabihan siyang mali yung interpretasyon mo sa forthwith. But that's another story. Ngayon, nandyan siya. So far, so good, ang ano ko sa kanya. And sabi ko nga, pleasantly surprised kasi I didn't expect it. To be honest, kung nakikinig si Senator Cheese, hindi ko in-expect yon kasi sabi ko, nako, mag-aaral pa to si Cheese. Pero apparently, medyo alam niya ang law niya. So I guess, so far, so good siya dito. He's on his toes, no? Mabilis siyang magbigay ng desisyon. Yeah, mabilis siya. Decisive siya. Tapos fair din yung kanyang assessment at pagbibigay ng pagkakataon both sides, no? Oo. So far. Okay. Nung panahon namin, hindi nga ganun kabilis ang si Senator Enrile, no? Hindi nga siya ganun kabilis unlike kay Senator Cheese na medyo mabilis siya mag-root. Technical question, attorney. Bakit kailangan nandun si Sen Sherwin beside Senator Cheese? Kasi daming ang meme lumalabas ngayon, no? Tungkol doon. Sa akin, hindi yan importante kasi presiding officer siya siguro, parang hindi niya alam kung dito ba siya sa kabila, dito siya sa front, o dito siya sa harap. So, wala akong nakitang issue kasi pwede namang dalawa yun And in fact, in the time of Chief Justice Davide and Senator Drilon ba yun, ang Senate President noon. So, I mean, not a big deal sa akin, especially since Senate President naman siya because he was duly voted noong... So, walang ano yun? Wala rin, in terms of rules, ganyan? Wala akong nakitang violation. In fact, very blank ang Constitution sa rules on impeachment presiding na it's up for the Senate to really devise its own. No? So, sa rules na depende sa rules ng Senado. And I remember noong panahon ni Chief Justice Corona, the Senate issued the rules of impeachment on the very first day ng trial. Doon nila in-issue ang rules. Kaya gusto ko nga magreklamo noon kasi ngayon yun lang i-issue dito na kami, di ba? We should have issued this but they are the ones who are the judges there. So I mean they can make up the rules as long as decided syempre ng majority votes nila. Okay, Prof. Jean, anong iyong assessment doon muna tayo sa prosecution? Of course, sa akin ang galing nung yung statement ni Rep. Jervy Luistro, no? Kumbaga, she really appealed to the public at talagang inilatag niya yung mga basehan kung bakit impeachable offenses, no? Yung mga articles at saka talagang yung impact sa tao, no? Nung mga inaakusang kay VP Sara. Yung sa defense, Prof. Yung sa defense, of course, ako ang nakikita ko, syempre, this is from a layperson's perspective, no? Na napaka-grave nung threat. Kaya lang parang yung may isang abogado na parang medyo hindi pa siya sanay, no? Sa ganung kalakalan. So parang sabi ko, bakit kaya siya ang isinalang? Pero hindi ko naman alam ang rason. Pero in terms of optics, parang ano yun, no? Sa akin hindi maganda yun sa kung ako ay pro Sara Duterte. Okay, next, yung mga senador. Prof. Jean, anong assessment mo dun sa mga statements ng ating mga senador? Sa akin, parang tila, well, kasi because of the developments the past 2 months in the Senate, hindi na nagiging collegial, no? Hindi na nagiging collegial yung merong mga
parinig sa mga kapwa nila senador na sa akin hindi ko gusto, lalo na kung babaeng senador tapos parang pinaparinggan mo yung another na lady senator kasi alam mo ang kaunti na nga ng mga kababaihan sa politika no, tapos kayong dalawa magbabangayan pa, sana they should support each other dahil napaka male-centric ng ating mga political offices, di ba? So yun lang yung sana mapawasan na yung mga ganung drama. Okay, ikaw naman, attorney. Yeah, well, the Assessment. prosecution did well. Maganda ang mga points na nilabas nila. Very timely at basis yung mga objections. So sa akin, did exceedingly well. No? Okay. Magaling yung si Attorney Ligutan, magaling. No? So I'm sure is very learned. Defense, alam mo, dehado kasi ang defense dito dahil mahina ang kaso talaga nila. So all they can do is just raise objections, parang magpakita na hindi credible ito, tapos make, out of context suggestions about, may assassination attempt sa Vice President, etc. na I don't even think they intend to prove it anyway. But the fact is, sabi ko nga, open and shut ng case. Admittedly, ang issue ng threats, and everybody knows that, even the Duterte supporters, and I'm sure walang senador in the end ang magsasabi na hindi naman niya nag-issue ng threat, hindi totoo yun. Okay. Peke lang yung video na yun. So yeah, ganun lang talaga. They did, of course, they tried their best, pero hirap ang defense syempre dahil mahina ang kaso nila. Mga senador. Senador, well, ako naman right from the start, kahit dati pa mga impeachment, hindi mo naman ine-expect yung malaking ng mga senador in the sense na minsan nawawala sila doon sa legalese. So, kung ano-anong sinasabi minsan. So far, yeah, I guess that's, political ang kanilang mga statements niyan. Maliban syempre sa ilang senador na lawyer, pero still, hindi maiwasan yung political, kumbaga, nabanatan. So yeah, I guess, yun lang. Minsan, nahahalo ang issue ng impeachment sa issue nila among themselves. Oo nga, yun nga binanggit ni Prof. Jean, yun yung nakakalungkot dun. Oo, eyes on the ball. Oo nga. Ito yung kaso ngayon, yung kung ano man yung mga hidwaan nyo dyan, edi isang tabi nyo muna yan. Correct. And the rule of the majority, palagi naman yung rule dyan. So I guess, ganun talaga. Okay, bilang panghuli, attorney and Prof. Gino, ano ang babantayan natin next week? Anong inyong insights doon sa magiging strategy ng both parties? Attorney, kayo muna. Well, una muna, ang ina-expect nila na witness next week is yung Lopez na Chief of Staff. So I'm sure i-hurdle nila muna yung hostile witness siya. At pag ma-convince ang court na hostile witness nga siya, then they can ask very incisive leading questions. Medyo mahirapan doon yung, kasi simple ang pinag-usapan dito did she issue that or not? Okay. Mahirapan ang witness na sagutin yon. Okay. Prof. Jean, ano ang iyong palagay na sabi nga ni attorney? Sabi ni attorney, mas mahirap lusutan, pero ano kayang strategy? Well, sa akin, kailangan patuloy na pakita ng Senado na binibigyan nila ng due process, no? Si VP Sara. Kasi sa akin, bukod sa, sige, importante rin pag-usapan na, halimbawa, pinag-uusapan natin sinong magaling na mga abogado, pero sa akin, yung, sa pangkalahatan, tingin ko mahalaga na makumpleto itong impeachment na to, no? Bagamat may sarili akong opinion tungkol sa outcome, kasi hindi lang on trial dito si VP Sara, kundi yung demokrasya natin, no? At kung maibabalik pa ba ang tiwala sa Senado.